أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan na mga hindi pa mga Muslim, ngayong araw po ay magbibigay tayo ng isang malaking kalinawan tungkol sa paniniwala o yung tunay na pagkatao ni Jesucristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Maraming nagsasabi na ang mga Muslim daw ay antikristo. O sa madalit sabi, sila daw ay hindi naniniwala kay Jesus. Ito po ay pinabulaanan o pinasinungalingan ng aming mismong ginagamit na panuntunan ng buhay, ang Islam at ang banal na Quran. Ito po ay pinasinungalingan dahil marami po sa mga bersikulo sa loob ng banal na Quran ay nagpapatunay ng paniniwala namin kay Jesus, at hindi maituturing na kumpleto ang paniniwala ng isang Muslim kung magtatakwil siya ng isa sa mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kataas-taasang Allah ang nag-iisa. So mga kapatid, mga kababayan ko na hindi pa mga Muslim, maraming lihim na naitago tungkol sa tunay na pagkatao ni Jesus na sa Islam lamang ang totoong kasagutan. So ito po yung ibabahagi natin ngayon, at nawa po ay maging bukas ang ating isipan at maging malawak ang ating pangunawa, at nawa ay pagkatapos ng maikling panayam na ito ay masabi natin sa ating mga sarili na ang mga Muslim ay naniniwala kay Jesus. May mga bagay lamang kami na hindi pinaniniwalaan tungkol sa Kanya, na ito ay sinasalungat namin yung paniniwala ng mga hindi Muslim, na katulad daw di umano si Jesus ay ganito, ganyan. So hindi namin ito pinaniniwalaan hanggat walang matibay na pruweba. So kung meron namang matibay na pruweba, magkakaisa tayo sa paniniwala. Pero merong sa mga paniniwala lalo na ng mga hindi Muslim tungkol kay Jesus, kaya ito ay walang matibay na pruweba, na kung kaya kaming mga Muslim ay hindi naniwala. Pero hindi naman po nangangahulugan na ang mga Muslim ay totally hindi naniniwala kay Jesus. Katunayan nga niyan, ito yung mga sekretong naitago na sa Quran lamang o sa pananampalatayang Islam lamang nakita ang kasagutan. So una po dito ay si Jesus ay anak ng isang normal na tao. Si Jesus ay anak ni Maria, no? Si Jesus ay tao, at si Jesus ay sugo lamang sa bayan ng Israel. Ayon sa aming banal na kasulatan sa Quran, sabi dito, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَةِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Sa wikang Tagalog po, sabi dito, at banggitin ng si Jesus, anak ni Maria, ay nagsabi, O mga anak ni Israel, katotohanan, ako ay sugo ng Allah sa inyo, nagpapatunay sa Torah na ipinahayag ng una sa akin, at nagbibigay ng magandang balita tungkol sa isang sugo na darating pagkaraan ko, na ang pangalan niya ay Ahmad. Ngunit nang siya, si Ahmad o si Muhammad, ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan, sila ay nagsabi, ito ay isang malinaw na salamangka. Yun po ang una. Ikalawa dito mga kapatid, mga kababayan, sa katotohanan
na matagal na itago tungkol sa pagkatao ni Jesus. Siya ay naipanganak noong panahon ng tag-init na namumunga ang puno ng mga datiles o dates. So, yun ang araw ng kapanganakan o buwan ng kapanganakan ni Jesucristo. Siya ay naipanganak ng panahon ng tag-init. Nataliwas sa ating nalalaman ngayong panahong ito na siya daw ay naipanganak ng panahon ng taglamig. So ano yung pruweba natin dito, mga kababayan? Ang pruweba natin ay kukunin pa rin natin sa banal na Quran. Sabi dito, فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Sa wikang Tagalog, at ang sakit na dala ng kanyang panganganak, ang tinutukoy dito ay si Maria, ay naghatid sa kanya sa isang puno ng datiles. Diba? Naghatid kay Maria yung tindi ng sakit na dinadala ng kanyang paglilabor o panganganak. Nung malapit niya ng isilang si Jesus, ay nagdala sa kanya upang siya ay maupo sa ilalim ng puno ng datiles. Siya ay nagsabi habang nanganganak, sabi niya, sana ako'y namatay na bago pa man dumating ang pangyayaring ito at ako ay nabaon na sa limot. So, yun yung sinabi ni Maria nung siya ay nanganganak. Pero wala pa dun yung shahid natin sa sinasabi nating pinanganak siya sa panahon ng tag-init na namumunga yung dates. Kaya magdadagdag pa tayo ng ilang mga bersikulo mula sa Quran na magpapatunay talaga na namumunga ang dates nung kapanahonang ipinapanganak si Jesus. At ito'y mababasa rin natin sa ilan sa mga talata sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Sa Tagalog, mga kapatid sa pananampalataya at mga kababayan, at yugyugin mo ang puno ng datiles, sabi ng Allah kay Maryam na inuutos sa kanya ni Jibril, no? At yugyugin mo ang puno ng datiles na nasa iyong harapan, ihuhulog dito sa iyo ang hinog na sariwang bungang datiles. So ito yung mga bersikulo sa banal na Quran na nagpapatunay na si Jesus ay ipinanganak buwan na kung saan namumunga ang datiles, hinog ang bunga ng mga datiles, at ang panahon na ito ay panahon po ng tag-init. Ikatlo, mga kababayan, mga kapatid, si Jesus ay hindi namatay sa krus. Ito ay papatunayan din at kukuhanan din natin ng pruweba mula sa banal na Quran. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Sabi ng mga Hudyo, na وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Sabi dito sa wikang Tagalog, at para sa kanilang pagsasabi ng may pagyayabang, ang mga Hudyo ito, nagyayabang sila. Sabi nila, tunay na aming pinatay ang Mesaya, si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ng Allah. Datapwat, siya ay hindi nila nagawang patayin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay hindi nila nagawang ipako sa krus, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, may iba na ginawa upang kanyang makawangis sa kanilang paningin. At katotohanan, yaong mga nagkaiba, iba rito ay may agam-agam tungkol sa naganap dito. Sila ay walang tamang kaalaman, maliban sa pagsunod sa mga pag-aakala lamang. At siya ay hindi nila nagawang patayin para sa katiyakan ng kanyang pagkakakilanlan. So maliwanag dito na pinabulaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagyayabang ng mga Hudyo na pinatay daw di umano nila si Jesus na anak ni Maria na sugo ng Allah. Bagkus datapot sabi ng Allah, hindi nila napatay ang Mesaya, hindi nila naipako ang Mesaya,
hindi nila napatay si Jesucristo. Bagkus mayroong ipinamuka na magiging kawangis sa kanilang paningin at hindi nila ito lubos na pag-aalaman maliban na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa tunay na nakakaalam ng pagkatao ni Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ikaapat dito mga kababayan, mga kapatid, na katotohanan sa pagkatao ni Jesus na matagal nang naitago, si Jesus pala ay walang kabahagi sa pagka-Diyos. Wala siyang kabahagi sa pagka-Diyos. Hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos na nagkatawang tao, o hindi siya mismo ang Diyos. Taliwas ito sa paniniwala ng iba. Especially dito sa ating bansa, sa Pilipinas, talagang nakilala natin. Dati, nung ako hindi pa Muslim, talagang kilala ko na si Jesus talaga ang Diyos. Pero ito'y naitago sa ating kaalaman dahil hindi naman ito talaga itinuturo sa simbahan na si Jesus pala ay wala talagang kabahagi bilang Diyos. Anong patunay natin? Ito ay mababasa din natin sa banal na Quran. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ. Sinabi dito sa wikang Tagalog, at inyong alalahanin ng araw na kapag ang Allah ay magsasabi, O Jesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao, ituring ninyo ako at ang aking ina bilang dalawang Diyos bukod sa Allah? Siya, o si Jesus, ay magsasabi, luwalhati para sa iyo, O Allah. Hindi marapat para sa akin ang magsabi ng anumang wala akong karapatan na sabihin. Kung ito man ay aking nasabi, katiyakang ito ay iyong mababatid. Batid mo ang anumang nasa aking kalooban, samantalang hindi ko nababatid ang anumang nasa iyong kalooban. Katotohanan, ikaw ang maalam sa mga di nakikitang bagay o pangyayari. Ito mga kababayan, mga kapatid, ang iilan lamang sa mga katotohanang matagal na itago tungkol sa pagkatao ni Jesus. At ito ay isang malaking patunay na ang mga kamusliman po ay tuwirang naniniwala sa pagkakalikha kay Jesus, tuwirang naniniwala na si Jesus ay nabuhay, tuwirang naniniwala na si Jesus ay isang propeta, bagkus tataliwas kami sa mga paniniwala ng ibang tao na walang sapat na pruweba tulad na lamang na si Jesus daw ay Diyos, anak ng Diyos, o Diyos na nagkatawang tao. Bagkus ang paniniwalaan namin kung ano ang sinabi ng nag-iisang tagapaglikha at naisulat sa banal na Quran na mayroong malakas na pruweba. Siya ay anak ng tao, siya ay normal, siya ay isang tao lamang, siya ay isang propeta lamang sa bayan ng Israel, siya ay pinanganak ng panahon ng tag-init, hindi taglamig. Si Jesus ay hindi namatay sa krus, hindi napatay ng mga Hudyo, hindi na ipako sa krus. Si Jesus ay walang kabahagi bilang Diyos. Ito ay may mga malakas na pruweba na kung pag-aaralan natin, pag ninilay-nilayan natin, hindi lamang Quran ang aklat na nagsasabi ng mga detalyeng ito. Kung magiging malalim lamang ang pag-aaral natin sa tinatawag nilang aklat na Biblia, makikita din natin doon na ang mga nabanggit natin dito ay nandoon din at itinuturo din sa kanila o nakasulat din sa kasulatan. Ngunit ito ay naitago at patuloy na itatago upang ang mga tao ay mawalan ng tamang kaalaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Jesus. Kaya mga kababayan, mga kapatid, mapamuslim man o hindi, ito ang malaking katotohanan sa tunay na pagkatao ni Jesus. At bilang panghuli po, mahal namin si Jesus, naniniwala kami kay Jesus, hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isang Muslim kung itatakwil niya si Jesus. Pero
kung papaano lamang siya pinakilala ng Allah at kung papaano lamang niya pinakilala ang kanyang sarili, hanggang doon lang din ang aming pagpapakilala sa kanya at doon lang namin siya kikilalanin. Kung meron pang aangat doon sa kanyang pagkatao na pinakilala na sa panahon ngayon, kailangan nating hanapan niya ng pruweba, kailangan nating hanapan niya ng masusing pagsusuri kung ito nga ba ay katotohanan. Pero marami nang gumawa niyan at napatunayan na ito ay pawang kasinungalingan lamang. Kasinungalingan ng pagsasabi sa kanya na siya ay anak ng Diyos, kasinungalingan ng pagsasabi sa kanya na siya ay Diyos, kasinungalingan ng pagsasabi na siya ay Diyos na nagkatawang tao, kasinungalingan. Lahat ito, wala tayong magagawa. Ito ang katotohanan. Matagal nga lang na itago sa atin. Kaya ngayon, nandito ang isang Muslim na naglalahad ng tunay na pagkatao ni Jesucristo, na kung kaya, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, saliksikin ng sariling pananampalataya, saliksikin ng aklat na hinahawakan bago tayo makipagdiskusyon sa isang maalam tungkol sa aklat ng kapahayagan. At hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.